Speaking of DPWH, take note mga kababayan, sa buwan, sa oras, sa araw at sa panahon na to, DPWH po ang iniimbestigahan ng Pangulo. Mga kababayan, hindi nyo ba alam na sa panahon ni Digong, alam na ni Mama Leni Robredo ang korupsyon? Hindi nyo ba alam? Ito mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, take note mga kababayan, DPWH pa lang yan. DPWH pa lang yan. Paano pa yung ibang ahensya ng gobyerno? Alam nyo ba mga kababayan, noong panahon ng kasagsagan ng eleksyong 2022, tinanong ng election ng CNN debate si Attorney Leni Robredo ng, ito ang nakalagay, last 2022 election, in a CNN debate, Attorney Leni was asked, in a relation to corruption, what is the first government agency you will investigate? So, sa usaping korupsyon, ano daw ang unang ahensya ng gobyerno na iimbestigahan ni Mama Leni Robredo? Alam mo ang sagot niya? Ito po, mga kababayan. Tignan niyo ang sagot ni Mama Leni. Bureau of Customs, Bureau of Immigration, BIR, at DPWH. Yan po ang sinagot ni Mama Leni Robredo sa debate sa CNN. Kita ninyo? Bureau of Customs, Bureau of Immigration, BIR, at DPWH. So, ibig sabihin mga kababayan, alam na ni Mama Leni Robredo noon, nung Vice President pa lang siya ni Digong, na matindi na ang korupsyon. Not only for DPWH, but also in BIR, Bureau of Immigration, and Bureau of Customs. Diba? Kaya nga ang sabi nila, si Mark, tahimik lang. Si Mama Leni Robredo na nagsabi, Ma'am Susan Vergara, hello po. A Weekend Empath and kay Mobile Legend, Blowing Eagle, hello po. Diba? Alam na ni Mama Leni Robredo kung ano ang kanyang unang iimbestigahan kung sakali sa usaping korupsyon. Diba? Bureau of Customs. Mga kababayan, tandaan ninyo, nasa DPWH pa lang tayo. Nasa DPWH pa lang tayo, trilyon na ang ninakaw sa atin. Galit na ang taong bayan. Nagwawala na yung iba. Nagre-resign na yung iba. Nagtatakbuhan na yung ibang politician. DPWH pa lang yan. So paano kung tatalon tayo sa BIR? Diyan na naman tayo pupunta. Ang BIR. Naku po, kita nyo naman, hindi pa natin naririnig kung ano naman ang kwento ng BIR. Di ba? Ano na naman ang kwento ng BIR pagkatapos ng DPWH? Ano naman ang kwento ng Bureau of Immigration? Kung naalala ninyo mga kababayan, ilang taga Bureau of Immigration ang nagre-resign, umalis sa pwesto dahil sa nabisto ni Senator Risa Hontiveros at ng iba pang senador na napakarami pong mga taga Bureau of Immigration na binabayaran ng mga Chinese pogo boss. 5 milyon per head para palayain yung mga Chinese na bosses sa pogo. Kita ninyo? Mga kababayan? May pastillas pa. Diba? Alam ni Mama Leni Robredo, not only DPWH, BIR, Bureau of Immigration, at Customs. Pang-apat, yung Customs. Ano ang pinakapangunahing problema natin dyan sa Customs? Ang droga. Droga, smuggling. Yan ang pinakamalaking corruption dyan sa Customs. Yung droga. Paano nakakalusot ang droga kung may Customs naman? Kung walang korupsyon sa Customs, hindi basta-basta makakalusot yung mga smuggled at yung mga droga. Bakit nakakalusot? Siyempre, bibigyan ka lang. Naalala ninyo yung pinaimbestigahan ni Senator Rapi Tulfo, yung 3 sports car na pagala-gala sa EDSA. Tinanong, hinanapan. At mismo, kinontent yan ni Ted Filon. Yung 3 sports car. Paano nangyari na nakalagay ordinaryong sasakyan pero milyones ang halaga?
Paano nakalusot sa Pilipinas ang ganun kahalagang sasakyan na wala pa naman tayong tindahan ng ganun? Di ba? Kapanahunan ni Digong yan. Tignan nyo yung pinaimbestigahan ni Tulfo. Sports car. Nagala-gala sa Maynila. Tapos wala pa naman tayong tindahan ng ganung sasakyan dito. Saan ka nakakita ng ano? Saan ka nakakita ng ganun kamahal? Maniwala ko sa Hong Kong may ganun. Kaya si Mama Leni Robredo pa lang, alam na niya, mga kababayan, kung anong ahensya sa gobyerno ang pinakakurap. Bureau of Customs, Bureau of Immigration, BIR at DPWH. Kaya Pangulong Bongbong Marcos, sana pakinggan mo ang sigaw ng taong bayan. DPWH pa lang yan, trilyon na ang nawawala. Si Diskaya pa lang yan. At iba pa. Paano na sa BIR? Paano sa immigration? Paano sa customs? Kita ninyo, sa Bureau of Immigration, ito mga kababayan, hanapin natin dito. Ito immigration. Corruption. Dito tayo, kita ninyo. Good morning. Team with your administration investigate first for allegations of corruption. And for Vice President Leni Robredo, yung una po, Bureau of Customs as well. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello, Bureau of Customs. Kita ninyo, Bureau of Customs, ang pinaka number 1 na pinaka-corrupt. Japanese people are Yung Bureau of Immigration about certain allegations of corruption against Commissioner Rubio. Has this reached your office and what are your instructions? Well, of course, we're looking at it, but you know, this mahirap masyado. Mahirap mapag-aralan ng mabuti kung white paper na hindi pinirmahan at saka walang specifics. But nonetheless, everything like Kita this, ninyo? we look into it. Kaya nung nalaman ni PBBM, ligwak si Rubio. Kita ninyo? Grabe, mga kababayan. Yung galit ninyo, itabi nyo lang yan. Sabi ko nga sa inyo, nasa DPWH pa lang tayo. Napakarami pong ahensya ng gobyerno. Ginastusan mula sa tax ng taong bayan. Mga kababayan. Sir Pao, Rosimo, may galab shout out. Tandaan ninyo mga kababayan, DPWH pa lang yan. Maraming ahensya ng gobyerno ginastusan ng pera. Pinunduhan not only millions but billions. Billions. Mga kababayan ang usapin dito. Billions. Hindi million. Take note, mga kababayan. If Japan can produce trillions of money, unti lang ang tao sa kanila. How comes pa ang Pilipinas? 120 million tayo. Diba? 120 million tayo. So kung ang Japan, unti lang sila, pero di can produce trillions of money, how comes pa ang Pilipinas? 120 million tayo, ilan lang ang populasyon sa Japan. Pero kaya nilang mag-produce ng trilyon sa government nila. Paano pa tayo? Kaya huwag kayong maniwala na naghirap ang Pilipinas. Huwag kayong maniwala na walang pera sa Pilipinas. May pera ang Pilipinas. Kinain lang ng buhay ang pinalitsyo ni Sara sa Davao. Kita ninyo? Kaunti lang ang tao sa Japan. Pero yung government nila kayang mag-produce ng trilyon. Diba? Sa Pilipinas pa kaya? 120 million tayo, hindi natin kayang mag-produce ng trilyon? Trillion by trillion kayang i-produce. Hindi mahirap ang Pilipinas. Take note, maniniwala kayo mahirap ang Pilipinas? Maniniwala kayo mahirap? Hindi. Bakit? Tignan nyo mga DDS. Wala na nga makain pero inuna pa yung load. O ibig sabihin, hindi sila naghirap. Bakit? Tiisin nila yung gutom basta makapag-chismis lang sa social media? Kita nyo yan? Ganyan ang gawin ninyong example. Kung ang Japan napakaliit pero kaya nilang mag-produce ng trilyon na pera, sa Pilipinas pa kaya na napakarami natin? Di ba? Yun ang pinaka
simple na explanation. Ano pa ang bansa na maliit na kayang mag-produce ng trilyon? Not only trillion, double ba? Double trillion pa. Di ba? Ano pang bansa na maliit lang? Australia. Tignan niyo yung Australia. Mas marami ang population ng Philippines kaysa sa Australia. Mas marami ang population ng Philippines kaysa Singapore. Pero kaya nilang mag-produce ng trilyon. Pero bakit sa Pilipinas na napakadami natin, hindi ba tayo kayang mag-produce ng trilyon? Yan ang pinaka-the big example. Singapore, ilan lang sila? 2 oras, maikot mo na yung buong lugar. 2 hours lang. Buong Singapore, maikot mo na. Bilangin mo ang tao sa Singapore. 80% foreigner. 20% local. New Zealand. Tignan ninyo. Napakaunti lang. Pero kaya nilang mag-produce ng trilyon. Tignan nyo Singapore. Example ng Singapore at Japan. Sa Singapore, 80% foreigner. 20% lang ang local. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ang masasabi ko mga DDS, putang ina ninyong lahat. Mga DDS. Kita ninyo? Si Mama Leni Robredo. May mga OFW pa nagpapadala ng currency iba-iba sa buong mundo. Nakakita ba kayo ng Singapore National na katulong sa Pilipinas? Nakakita ba kayo Japanese National katulong sa Pilipinas? Nakakita ba kayo ng Korea National katulong sa Pilipinas? Nakakita ba kayo Amerikano katulong sa Pilipinas? Wala. Pero pag Pinoy, tanungin mo, nako, kahit kaduluduluhan ng Faroe Island, may Pinoy. Tignan nyo ang Hong Kong. Ilang daan libo lang ang tao na national sa Hong Kong. Pero they can produce trillions of money. Sa Pilipinas pa kaya? Yan ang example. Hindi mahirap ang Pilipinas. Ang nagpapahirap lang sa atin, mga kawatan. Maraming pera ang Pilipinas. Huwag kayong maniwalang walang pera ang Pilipinas. Do you think makautang tayo ng 14 trillion, 17 trillion kung wala tayong equilateral? Binibis ka. Take note mga kababayan. Si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, makakautang ba siya ng tag 1 trillion, 2 trillion, 3 trillion? Kung hindi, lalabas ang GDP ng Philippines. Binibase yan eh. Try ko, example ito. Example, mangutang ka ng cellphone. Mangutang ka ng cellphone sa home credit. Di ba mag-apply ka? Do you think makautang ka ng iPhone 17 Pro Max? Na bagong labas ngayon sa home credit kung mababa lang ang score mo. Hindi, di ba? So once makautang ka ng iPhone 17 Pro Max sa home credit, means to say, mataas ang score mo. Ganon din ang basihan sa Pilipinas. Hindi ka makautang ng trilyones sa World Bank kung wala kang equilateral. Ganon yun. St. Jewel Villanueva, free for us. Kita ninyo? Ganun po. It depends sa sahod mo para makakredit ka. Diba? Ganun yun. Ganun din sa Pilipinas. It depends sa era. Kaya ka makautang ng ganun kalaking halaga. So ganun yun. Maraming salamat po, Lunggis Youthman, at kay Princess Ilormon at sa inyong lahat dyan. Tama ba ko? Mali ba ko? St. Jewel Villanueva, free for us. Mami Tess, and kay Tess, kaya pala sobrang hirap ang Pilipinas. Napakalaking nakukurakot. Totoo po yan. Totoo po. Tama po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Time check is 9:58 po. Tama po yan. Ma'am Bina Valdez, Ma'am Libby Samura, Lakay, may galab shoutout po. Ma'am Winnie Artos, Raven MD, and kay Gaming Archola, and kay Pre-Famled, ayan, may galab shoutout po. And kay Ma'am Ana Estrabon, St. Jewel Villanueva, free for us. Albert Ares, ayan, may galab shoutout. Amado R. Villegas, and kay Pasaway,
Mageline Fidelity, ayan, and kay Eileen Sotilo, Bluewing Eagle, Lab Asuncion, Henry, Mami Tess, Mamaritis Mosne, Ramiro Batarina, and kay Ma'am Rosario Vicen, Yuli Bus, and kay Alfred Kian, and kay Jedi Bena, Princess Sailor Moon, and kay Chen Ayuma, and kay Angelina Lerio, Joey, ayan, and kay Vivian, hello po. And sino pa? Malo, ayan, hello po sa iyo ma'am. Net Vlog, ayan. Alma, hello po. Vance, Cheng Alexander, hello po. Yeah? So yun lamang, mga kababayan. Ma'am Helen, Ma'am Net, Kennedy Garcia, Ron Remitio, Marge Bautista, Agnes, hello po ma'am. Kay Eva, hello po. Ben Pangilinan, hello po. Sir Bel Villanueva, hello po sa inyo lahat. Livy Zamora, Jen P.S. Rosario, Laarni Garcia, Nistor Tubo, and kay Stillheart, St. Joel Villanueva, pray for us. Ha? So yun lang mga kababayan. Hindi ko na po masyadong habaan yung ating live ngayon. Maraming salamat. Good night sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang umaga kung saan man po kayo ngayon. And see you next live. God bless. Thank you, Ma'am Lilito Nini. Sir Joseph. Ayan. Bye-bye. God bless. Mag-ingat po tayong lahat. Huwag po tayong magpauto sa mga politikong kawatan. Maraming salamat po.